Belle Peterson, and now it is I will update about my rhinoplasty and blepharoplasty. It is already 11 months today, March 1. So I am so happy. So ito na yung update natin for 11 months. Ang ating nose. At saka yung eyelid natin. Ayan. And I'm so happy and I'm so thankful that the surgery is very, very successful. So pinagawa ko siya sa Bello Medical Plaza. Surgeon ko is si Dr. Eduardo Yap. And then, yung sa eyelid o blepharoplasty, si Dr. Lopez. And thank you so much, Ma'am Rose Buena, for assisting me when I was there. Thank you so much. Ito na yung ating update of my rhinoplasty. Ayan. Healing process. So, 3 weeks to 8 weeks, your nose is already presentable. Natanggal yung cast, it is galing operation, it is 9 days. So, pag matanggal na, so wala ka ng bandahe kasi may ka dyan, may lagyan ka ng bandahe. So ito yung picture, ayan, yung may bandahe pa yung ating nose. And then 9 days, ayun, tinatanggal na siya ng 9 days. And then 12 days, nag-travel na ako ng Hong Kong and Macau. But I think it is not so good kasi galing ka pa ng operation. So that time, knockdown talaga ako sa when we was in Macau. First, we are in Hong Kong but goes okay. But I'm tired. We always walk and going to Disneyland, and then diba lagi naglalakad, diba syempre sobrang lakad, so dapat talaga magpapahinga ka. And then continue traveling to Macau, and then parang as in talaga parang kailangan ko talagang magpahinga kasi grabe yung lakaran namin. So knockdown ako ng 2 hours, nakatulog ako sa sobrang pagod, and then after that, ayan, na naman kami, gumagala na naman. So, it's not so easy. Kailangan pag galing ka ng operation, you need to relax. Before surgery, i-instruct na nila ito yung mga gagawin mo. So, malalaman mo pag ando na. And then, syempre, yung sa akin, si Rose Buena yung nag-assist sa akin. So, she tell me what I will do, yung lab test. Pero sa akin, syempre, yung galing ako sa Europe. So, in-schedule ko na lahat. Tumawag ako sa Bello na ganito, gusto ko na schedule is April 1, and then andyan na ako ng March 30 in Philippines, and then I need to relax. And then April 1, I think April 1 is Monday, I'm not so sure, I forgot, it's almost 1 year. So happy din ako kasi yung targeted na date ko, nakuha ko. So, na-operahan ako ng April 1. Pero, na yun, instead pang umaga pa, hapon na kasi, syempre, siguro sa pagod, yung mga lab test, kinuhaan ako, and then, parang tumaas yung BP ko. Actually, I'm not high blood.
bigla lang siyang tumaas, and then kasi yung sa gabi pa hindi ako nakakatulog kasi lagi ko siyang iniisip kung ano yung mangyayari, pero I'm so excited na, pero I try my best to sleep but hindi ako masyado talagang nakakatulog. And then yung kinuhaan na ako ng BP, ayun, tumaas siya. So sabi na papahinga lang ng konti. So ayun, nagpapahinga ako doon. And then nag-start sila is 6 PM na. So inuna yung eyelid ko. Ayan. Inuna yan. Then after, I think it's only 1 hour. And then after, sinunod na yung yung sa nose. And then kinakausap lang ako, kinakausap. And kasi twilight seduction yung tapos parang wala na, parang nawala na ako ng malay. Grabe yung effect. And then ginising ako, sabi nila nakauwi kami ng hotel, it's already 11. Tapos parang gumising lang daw ako, tapos parang inakay-akay, tapos pagdating sa hotel, naalala ko yung pagdating sa para daw akong lasing. And then ayun, tulog na, tapos ayun, pinainom ako ng gamot. Kinabukasan, parang sinisipon ako yung katulad ngayon kasi ngayon na sinisipon ako ng konti kasi galing ako sa labasan. It is very cold here. So, ayun. Para kung sinisipon tapos pagising ko, ay hala, and I am so very, very happy the result. Imagine you guys, tatlong beses ako ngumingiti na tulog. Kasi siguro sa sobrang happy ko na ayun, na tapos na din yung matagal ko nang gusto. Pero parang before, wala akong lakas na loob. And then my husband, ayaw niya. And then yung nangungulit ako for, parang nililigawan ko siya ng ilang taon bago siya pumayag. So, kaya yun, nagiging, yung sobrang happy ko. Tapos, ang niyan, syempre, bawal kang ngumiti. Kasi pag ngumingiti ka, parang mabibinat yung parang mabibinat dito. So, bawal kang ngumingiti. Hindi ka pwedeng ngumiti kasi parang mabinat siya. So, pero nagising ako kasi ayun nga, bakit sabi ko parang masakit. Tapos ayun na, naginip lang pala ako. It's just a dream. Yung gustong-gusto mo na, ayun, nakuha mo na yung gusto mo and it's already, you achieve it. Pero kailangan talaga ng lakas ng loob, guys. Kung tatanungin ako, it is painful. Hindi naman siya masakit kung syempre kung hindi mo siya jujumbagin or hindi siya magalaw, hindi naman siya masakit. Pero ito mas masakit yung tainga kasi yung sa akin, yung nose ko, ang nilagay nito is Gore-Tex and extra cartilage na yun ang tinatawag na MIS. So, yung sa Bello before, may nagtatanong how much the price? Pero yung sa Bello na nakalagay sa kanilang rhinoplasty is 123,340. Parang lang siya, parang estimated price lang siya. Mag-iba siya kung andun ka na talaga. Kung ano ba yung gusto mo, tatanungin ka naman ni Doc kung ano yung gusto mo. Ano bang gusto mo sa nose mo? Bakit mo ba ayaw? Ano bang ayaw mo? Ganyan. So, ikaw ang mag-bistem. Ikaw mismo sa sarili mo. Kung ano ang gustong mangyayari. Kasi susunod lang si Doc. Tapos katulad, sasabihin ko na, ay Doc, I want a very long nose. Gusto ko yung sobrang tangos talaga na ilong. So, syempre, sasabihin niya na, ay, pag sobra namang tangos, pag hindi bagay sa face mo, so, hindi din niya gagawin yun. Dapat, sabi niya, ibabagay din natin sa mukha mo, di ba? So, ayun, hindi siya, may nagtatanong sa akin, so, i-PM nyo lang ako sa Instagram, and,
Facebook. Pero yon, mayroon sa Belo, mayroon silang, ano lang yon, calculated amount. Ang laser blepharoplasty naman is nasa 50 siya, 50,000 peso. So, pero yung sa nose, nagbago siya kasi, ayun, yung tinanong ako, ano bang gusto mong mangyari, ganyan, ano bang gagamitin natin, ganyan. Pero yung miss naman, depende kung magamit mo, i-minus din ni Doc. At, syempre, magbawas din sa ano mo. Pero pag mayroon siyang miss, aabot yan hanggang 166,000 pag lalagyan ng miss. So, depende. And then, yung mga lab test. So, yung mga lab test siguro, umaabot siguro ng mga 10K yung lab test. And then, yung sa gamot. And then, yung mga, syempre, ay mura lang naman to. Ito to yung ginamit ko pampalinis sa, yung first day pa. And then, mayroon silang dalawang, ito yung pang spray sa nose mo before morning and afternoon. Pero isa-isa lang, ito ang una kong ginamit. And then, natapos yon, naubos yon, so ito na naman. So, may baon ako nito hanggang sa aking pag-uwi. Kung galing kayo sa ibang bansa, and then you will visit Philippines, for example. So, I think it's better you stay in Philippines for 3 weeks siguro, 3 weeks to 4 weeks. Yung ako naman is nagstay ako ng almost 4 weeks. And then, na-stress pa ako kasi bumalik pa ako doon, pinabalik ako kasi, ayun, in-update ko si Doc. Doc, parang ano pa din, yung nose ko, yung sa tip, para siyang namumula. And then, ayun, chine-check ni Doc kasi yung pagtanggal pala din ng cast, wala siya. Nasa ibang bansa siya. So, yung pagtanggal ng cast, hindi niya nakita mismo yung nose ko. Tapos, yung time na yun, grabe talaga, sobrang pagod na pagod ako kasi galing kami pa ng Macau on that time. At first time ko yun na nag-drive ako galing Pampanga to Manila. It was my first time to drive in Pampanga to Medical Plaza. But it's nice experience. So, yun lang yung mga ang ano pala yung hindi ka makakain ng pag magpapa-rhinoplasty ka after ng rhinoplasty hindi ka pwedeng kumakain ng seafoods kasi ano yun so wala mo ng itlog, wala mo ng shrimp, wala. Pero before kumain talaga ako ng seafoods. And then, yun, wala na. At saka yung kakainin mo after surgery, yung sabaw-sabaw lang siya. Kasi, syempre, pag ano mo, hindi mo siya mamove dito, diba? Hindi mo siya mamove. So, yung mga ano lang na pagkain, lugaw. Pero kailangan mo ding mag-exercise. Hindi naman siya, yung para ma-circulate lang yung ano mo ba. Maganda yung tinitirhan ko yun after kasi yung whole way mataas siya. So, lakad-lakad lang ako. Hindi ka pwedeng mag-gym. Hindi ka pwedeng magbuhat na as in bonggang-bongga. Bumalik ako ng mag-gym 1 month na. And then, hindi ako nagbubuhat ng mabibigat talaga. So, I am so happy talaga sa result. And then, may nagtanong din, basta 3 weeks. 3 weeks siya, almost in about 6 to 8 weeks, your nose is presentable but complete healing may take up to 12 months. So, 6 months to 1 year. So, ang sa akin, ito na siya yung next month, mag-update din siguro ako kung mayroong magtatanong. Comment down below kung gusto nyong mag-update ako sa magwa 1 year siya.
So ngayon, it is already 11 months. And then after surgery, it's done. The patient is advised to rest at home 2 to 3 days and take prescribed medicine for about a week. After a week, post-consultation with Dr. Yap is instructed to remove the cast and sutures. Mas masakit yun guys, yung kinukuha yung tahi. Kasi may mga tahi-tahi sa ilalim eh. Huwag kayong matakot kasi yung ako din, hala bakit may puti-puti pa na sobrang liit, tahi pala yun. So kailangan mo siyang kunin, makuha mo lang naman, bili ka lang sa pharmacy, mayroon silang mabibili kasi hindi talaga siya makuha lahat. And then you can travel after 3 weeks, 2 weeks, okay na siya. And then mag-aano din ako, ipopost ko yung before and after ng ng rhinoplasty ko. But I am so very satisfied with the result. Wala akong pinagsisihan, masaya ako kahit sasabihin nila akong Madel Petersen is retokada. Wala akong pakialam. Basta happy ako sa ginagawa ko. Happy ako sa result and thank you so much, Dr. Eduardo Yap. And now, this is me. This is my nose now. This is 11 months already. And then, ay nagtanong na, mayroon ba siyang, anong tawag? Maintenance. Wala siyang maintenance, guys. After, wala na siya. Kasi gusto ko nga din munang itry yung Hyco, yung itusok lang sa Pero, every 1 year yon mawawala na siya. Sa akin is Gore-Tex with cartilage. Kinuhaan ako dito sa tainga ko. Ayan. And then, nilagyan ng extra cartilage. Yun ang tinatawag na miss. Dito, nilagay sa aking teeth. So, ayan na, siya ating tip. So, wala siyang, yung nose ko, wala siyang alar trimming. Wala siyang alar trimming. So, para lang siyang, dito lang siya kinakat, kung kikita nyo dyan. Wala na siyang scar. Dito lang siya pero wala na siyang scar. Hindi siya noticeable at yung update natin for 11 months. So, next month, it's already 1 year. And thank you so much to my surgeon again and again, Dr. Eduardo Yap, and of course, the Bello Medical Clinic. Thank you so much. And I will not forget Ma'am Rose Buena. Thank you so much for assisting me when I was there. And yeah, comment down below, guys. And if you're not subscribed my channel yet, so click nyo na yung bell notification para you're always updated
That's good. That's good. So much and bye bye.